Dig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, humingi po ng extension. Sabi po ni Boeing, humihingi sila ng extension lahat po ng matataas na katungkulan na inireklamo ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman. Ang sabi po ni Boeing, 10 days is not enough. Humihingi po sila ng extension para sagutin ang reklamo laban sa Ombudsman. PDP laban. Inadapt na po si Camille Villar. Formally, inadapt na ng PDP laban si Camille Villar at saka itong si Amy Marcos bilang guest candidate. Ayan. So, pero bawal na po tayong mangampanya ngayon. Wag po kayo magtanong sa akin kasi bawal na mangampanya. Binabalita lang po natin, no? So, masaya po yan. Meron naman po, ito po, isang balita, yung PIDEA po, bagamat natutuwa po tayo na mayroon pong sinalakay, natutuwa tayo at nalulungkot din at the same time dahil meron na namang balitang ganito. Shabu Laboratory sa Antipolo City, sinalakay. Ayan, no? So, yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang time channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam nyo po, nasa ano ba tayo? Badong Aratelis po ba tayo? Nasa Badong Aratelis po ba tayo? Parang hindi makapasok yung iba. Pakisagot nga lang, Inday Bidak. Opo. Talagang maya-maya dadami. Okay. Alam po ninyo, ito po, balitang-balita po to na si Camille Villar, ayan, lahat po ng dyaryo ngayon, nagulantang sila. Si Camille Villar po, tsaka si Senator Amy Marcos ay inadapt na po formally ng PDP. Alam, maganda naman ako kung ito po ay inendorso ni BP Sara at si BP Sara po ang tumatayo ngayon na kumbaga hindi naman po niya tinitake over yung kanyang tatay pero siya na talaga yung kinikilalang leader ng mga Duterte forces. Call po ni BP Sara yan. Alam ko po na marami pong hindi sasang-ayon. Pero tignan nyo po yung katwiran. No? Ayon po rito sa balita na binalita po ng ABS-CBN, the need for more allies to protect the Vice President from impeachment. No? Alam naman po natin yan. Pero the PDP instructed all members to extend full support for Senator Marcos and Representative Villar, noting that the party aligns itself with leaders who demonstrate a dedication to addressing the needs and aspirations of the Filipino people through legislative advocacy and policy initiatives consistent with the party's objective. So, decision po to ng decision po to ng PDP o Partido Demokratikong Pilipino. Siyempre, ang isa po sa kanilang pinakamalaking konsiderasyon ay sila po ay personally endorsed by Vice President Sara Zimmerman Duterte. Yan. There is a need for more allies to protect the Vice President from impeachment, the party said, noting that it is practical for PDP to complete the 12 senatorial slate. Okay, baliktad po yung nangyari, no? Yung kinakantsawan po nila noon na mga magsusuka
na hindi isa po sa kantyaw yan ng mismong Pangulo ng Pilipinas na hindi raw kayang magkumpleto ng slate. Ngayon po, kumpleto na po ang slate ng PDP sa pagdadagdag po kay Camille Villar at Amy Marcos. Ang kulang po ngayon ay yung alyansa po dahil alam naman natin na kumalas po sa kanila si Amy Marcos, tapos si Villar naman po na nagsariling sikap na hindi na dumadalo sa mga sorties. Ayan po yung nangyari, no? So, pero wala po tayong ikakampanya. Binabalita lang po natin yung naganap. Okay? Alam nyo na yan. Kung kayo po, pabor man kayo o hindi, yan po ay leadership. Yan po ay pagpapasya po ng liderato ng PDP. Pwede nyo pong suportahan or hindi. Pero hindi ko po kinakampanya. baka makalimutan ko, bawal na mangampanya ngayon. So ako personally, sa tanong na malaki bang maitutulong, 2 boto po. Sa impeachment, hindi po tayo sa hindi po sa botohan. Lahat po ng mga bawat senador na makukuha mong suporta, no? Bawat senador po na makukuha niyong suporta, makakakuha po ang ating Vice President ng suporta sa bawat senador na kasalukuyan at saka sa mga mananalo, malaking bagay po to, no? Kasi po, hindi na po yan, hindi na po propaganda lang na in-impeach. Totoong in-impeach na po si BP Sara at totoo po na isasalang na siya sa impeachment court pagpasok po ng bagong kongreso, no? Kaya hindi na po yan imagination. Yan po ang susunod na labanan po natin pagkatapos po nitong eleksyon ay yung impeachment trial na po ni BP Sara. Ngayon po, nakita nyo naman, kahit papano, talagang malaking epekto po yung hindi nakapangampanya si Tatay Digong. Sa Davao, walang problema, di ba? Kasi sabi nga, nakakahiya para sa administrasyon na binuhusan nila. Mga taga Davao, alam po to, no? Binuhusan nila ng suporta yung mga kalaban ng mga Duterte na may mga sumasayaw-sayaw. May nagkikisay pa sa pagsayaw. At kung ano-anong ginagawang panlilin lang sa naakala mo ang pangunahing trabaho ng isang congressman at mayor ay mamigay lang ng ayuda, hindi pa rin po umubra, no? Yung kanilang rating napakalayo po. Kahit po si Tatay Digong ay nakakulong ngayon dito po sa Malayon, no? So tutol man kayo o hindi, PDP po yan, nagpasya, hindi po kung sino-sino lang, no? PDP po yan at alam naman natin yung leader ng PDP. Thank you very much kay Russell Aliones Andaya na nagbigay sa atin ng 10 stars. Alam naman natin na si BP Sara ngayon ang kinikilala ng lahat ng mga maka-Duterte na leader ng Duterte. Ngayon kung meron pong hindi kumikilala sa mga Duterte bilang leader ng oposisyon o sa mga Duterte bilang leader ng mga pro-Duterte, wala po tayong magagawa. Baka nasa maling mga samahan po kayo. No? Duterte po ang sinusuportahan namin. Lahat po ng grupo, pinagpapalagay ko lang, lahat po ng grupo ng Duterte ay sumusunod sa mga Duterte. At kung ikaw naman po ay sinasabi mong Duterte ka pero ayaw mong sumunod sa Duterte, baka mag-isip-isip ka, baka hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo sa Duterte. Okay, isa pa po. Ngayon lang po nagkasundo ang lahat ng Duterte
no, sa mga susuportahan. Nagkasundo po ang lahat ng mga Duterte sa kanilang susuportahan. Hindi po nag-iba-iba ngayon. Buo po yung pamilyang Duterte, nakita nyo naman. Kaya wag nyo na pong gawan ng intriga yan. No? So, as is, at ang PDP po, ang chairman po niya, nananatili po si Tatay Digong. Malamang binasbasan po yan bago po sila maglabas. Kasi yung presidente, hindi naman yan in-endorse ng presidente, di ba? 3 nga yung in-endorse personally ng presidente. So malamang po yan ay may basbas ng chairman. Susunod kayo sa Duterte or magtatampo. Wala tayong magagawa dyan. Okay? Binalita lang po natin yan. Hindi po tayo nangangampanya. Bawal na po mangampanya ngayon. Okay, punta po tayo rito. Si Boying po, no? Sabi po ni Boying dito sa isang panayam, maikli po lang itong panayam, 10 days is not enough. No? Hindi raw po sapat ang 10 araw para sagutin ng mga nasasakdal, para sagutin nila ng mga sinampahan ng reklamo. Ito pong reklamo sa kanila na illegal na pagpapakulong sa ICC kay Tatay Digong. Illegal na pag-aresto, illegal na pagsuko ng gobyerno dito po sa ICC. Okay. Takang-taka kami, no? Mamamayang Pilipino si Tatay Digong. In fact, hindi lang po siya simpleng mamamayang Pilipino, no? Siya po ay dating pangulo ng Pilipinas, no? Ang tanong, nakakulong po siya ngayon sa dayuhang presuhan. Nakakulong po siya sa dayuhang kulungan. Okay. Ang tanong, nagpakulong na tayo. Ang nagpakulong na tayo tapos hindi nyo pala kayang ipaliwanag. Yung ginagawa ni Boying at ng iba pa, 'di ba, nagtuturuan lang sila? Nagtuturuan lang sila at eventually sasabihin nila na administrative o executive privilege, no? Yun yung palusot nila nakita po natin na yung palusot po nila na executive privilege ay kitang-kita po natin na palusot hanggang ngayon, palusot, no? Bakit po? Yung ombudsman hindi po pwedeng paikutin yan Kung napapaikot po nila yung mga senador habang sila ay direktang tinatanong, na pag nasusukol na sila, ay sasabihin executive privilege. Doon po sila nagtatago sa salitang executive privilege. Pag tinanong sila sino mastermind, sino nag-utos, nagtatanggihan, nagtuturuan yung mga itinuturo po nila na supposedly pwede nilang gawing, ano na nga yun, yung sila na yung aamin, fall guys, yung 2 fall guy na nakita natin, na pinanood ko yung pong hearing Sa totoo lang po, ang basa ko ron, may fall guy sila na gusto Yung isang, si General Torre, at saka yung isa pa, yung anong pangalan na nga nung isa? Hindi sila Kanilaw, yung isa. Di ba yung tinuturo nila? Siya yung nag-appoint kay Kanilaw. Siya yung, paano kaya appoint na mas mababa sa iyo ang tungkulin? Hindi ko maintindihan yung kaya huling-huli sila Kanilaw Yun po yung mga gusto nilang gawing fall guy, di ba? Sino nag-utos sa'yo? Ituturo yun. Ano nang ang pangalan nun? Pakipaalala lang po sa akin. Bukod kay Torre. Si Torre kasi akala nila si Torre
inaamin ni Torre. O, tama naman si Torre, inaamin niya. Pero may nag-utos sa kanya. At yun si Marbil. Nung tinanong si Marbil, tinuro niya yun. Alcantara. Yun. Hindi po si Marbil kilala na. Si Alcantara. Pagdating kay Alcantara, ano sinabi niya? Hindi. Hindi ko inutusan yan. Si Lacanilaw din, sinasabi si Alcantara. Paano ko i-appoint yan? Mas mataas tungkulin sa akin yan. Pumalag. Pumalag si Alcantara. Si General Torre naman, hindi umaamin si General Torre. Oo, ako nagpakulong. Oo. Kasi inutusan ako ni Marbil. Kasi, kaya ko yan inaako. Tinanong nga si General Torre, hindi mo ba alam na illegal na yung ginawa niya? Paano kung magkakaroon ng illegal, nariyan ng PNP chief? Inuutos sa akin ng PNP chief at nariyan po yung DOJ. O tinuro niya, DOJ tsaka yung PNP chief. Ang point ko lang po, sa madaling salita, ang bilis niyong pagpasyahan na si Tatay Digong dalhin sa ibang bansa, tsaka nyo na ipapaliwanag legally. Nung question, kung ano yung legality, may nagsalitang Chief Justice, hindi pala Chief Justice, dating Justice, may nagsalita na dating Justice na yan na illegal, tapos sila ay ayaw ipagtanggol. Ayaw silang ipagtanggol na Solgen. Dapat ang abogado nila Solgen. Bakit ayaw ipagtanggol? Naniniwala kasi yung Solgen na wala pong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So, paano sila ipagtatanggol ng Solgen? Ngayon, ang tagapagtanggol nila ngayon, si Remulla, DOJ. O, ngayon, tagapagtanggol nyo si Remulla, hindi raw kaya yung 10 days. Hindi pala kaya ng 10 days na ipaliwanag yung legality ng ginawa ninyo. Bakit nyo, within 24 hours, bakit nyo pinamigay yung isang Pilipino? No? Bakit ninyo binigay yung isang Pilipino at pinakulong sa dayuhang kulungan? Ngayon, hindi pala sapat. Kasi po kung legal yan, abogado po yung mga tauhan nyo riyan, pare-pareho. O sumulat ka, ito yung katwiran natin yan, ito. Saan po kayo kukuha ng, kahit po i-extend yan, matagal nyo na napag-aralan yan. Matagal nyo na pong inaral yan. Kasi yung mga sagot ni Remulla na nakikipagtulungan sa ICC, dahil tao naman yung hulihin at hindi naman bansa. Diyos ko, meron bang hinuling bansa? hindi ko makuha yun. Di ba? Lumabag daw sa international humanitarian. Ang linaw na sinabi ng ICC. Kaya nila nahuli si Duterte, nakipagtulungan yung gobyerno ng Pilipinas. Kaya po, nasa ombudsman na yun. Pero tayong mga tao, lalo na ngayon, mag-eleksyon, nakikita na po natin kung ano po yung galawan. Tsaka na tayo maghanap ng paliwanag. Total, wala namang ku-question na yung pinaka-leader nga nila na nadala natin dun. Alam nyo, sa kanila po, importante po yan yung mga vlogger nagkakaroon ng mga kaso. Kasi akala nila mapapatahimik nila yung mga vlogger. Noon pa man, yung press po ang sinisikilan. Hindi pa po uso mga vlogger. Sinisikil ninyo yung mga press. Press freedom, press freedom. Mas lalo nyo po sinisikil yung mga tao. Ngayon, kakaiba po ang press ngayon. Ngayon po, ang press natin, grabe. No, wala na po talaga. Yun nga, yung nakidnap na Koreano, ni isa po. Meron pala isa. Daily Tribune. Isang maliit na
Diaryuhan lang. Pero yung mga lahat ng malalaking diaryo, Philippine Star, Daily Inquirer, Manila Bulletin, Manila Times, wala po nagbalita nung may Koreanong nakidnap at nagbayad ng ransom. Pero kalat na kalat po sa South Korea. Oh. Ayun po, kung turista yung Koreano na yun, wala na po muna magtuturista dito ng mga mga Koreano kasi balitang-balita sa kanila, kidnap or ransom. Pero tayo rito, hindi binalita ng mga major newspaper natin. Hindi rin po binalita na ABS-CBN tsaka GMA. O, ganun po, iba po klase media ngayon. Namimili po ng ibabalita. Mas nakakatakot po yan kasi hindi mo pwedeng sabihin na fake news. Mas nakakatakot kasi yan kasi pinipili nila yung mga balita lang na pabor sa amo nila. Okay. Ngayon, akala nila matatakot yung mga Pilipino dahil si Tatay Digong na leader, pinaka vocal na leader, pinakamatapang na leader ng oposisyon. Napakulong nila sa ICC. Akala nila wala nang papalag sa kanila. Kaya wala po sa script lahat eh. Meron din silang gustong gawing mga Paul Guy na hindi itinuro sila. Inutusan lang ako, sabi ni Toro, ang linaw eh. Inutusan ako ni Marbil eh. Kaya ako sinusunod yan, inutusan ako eh. Pero hindi po yun eh. 'Di ba? Kasalanan din po yung sumunod ka sa maling utos. Hindi po pwedeng ikatwiran na sumusunod ka lang sa utos. Ang dami po reklamo kay Tore. Kitang-kita na videohan eh. No? Ngayon, magpapaliwanag kayo ngayon. 10 araw, binigyan kayo ng 10 days. Humihirit kayo ngayon. Na hindi sapat. Hindi sapat. Ang bilis nyo nagpasya eh. Nung pinagpapaliwanag kayo, ang buong akala namin, legal na legal yan. Meski yung Pangulo, nagsabi So, tumutugon kami sa Interpol. Nung mabasa po natin lahat na ng dokumento, walang red notice. Wala pa pong red notice ng Interpol. Nakatugon na tayo. Ibang uri. Ibang klase po eh. Dati tutugon yung bansa pag may red notice na eh. Ito po, nakita natin, walang red notice. Ngayon, nung pinagpapaliwanag kayo kung bakit hindi illegal, wala na tayong magagawa eh. Maski nga yung abogado ng ICC, yung abogado ni Tatay Digong, ang pinagtataka niya, may presidente kayo. Ang nakakulong ay citizen ng Pilipinas. May presidente yung Pilipinas. Mayroon kayong mga justice system. Bakit hindi nililitis sa Pilipinas si Tatay Digong? Yun yung kino-question ni kakaiba po. Tayo lang po ang nagsuko. Kaya akala ni Marcos proud na proud sila sa ginawa nila. Wala pong leader ang bilib kay Marcos. Walang international leader. Ano ba yung tanong mong desisyon na ba nangyari? Anong desisyon na ba nangyari? Pakilinaw yung tanong. Bakit anong desisyon nangyari? Nakakulong na si Digong. Ano ba tanong mong desisyon na nangyari? Nagdesisyon sila na legal yung pagsunod nila sa ICC. Kino-question po ngayon, sila po'y sinampahan ni Amy Marcos ng kaso. Nakakahiya po talaga yan. Halimbawa ako, sutil ako na leader ng bansa. Di ba? Merong Pilipino. Ang dami pong Pilipino sa lahat ng bansa eh. Marami rin po nakakulong na Pilipino. Marami pong nakakagawa ng krimen. Halimbawa, may bibitayin sa isang bansa.
Hindi ako bilib sa presidente ng Pilipinas. Makikiusap sila, huwag mo naman bitayin yan. Kasi gano'n. Alam mo kung sutil lahat ng mga leader, sabihin ko sa makikiusap sa akin. Yung presidente nyo nga, pinakulong yung tauhan, yung mamamayan nyo sa ibang bansa. Tapos kami, nahatulan na to. Papakiusapan nyo kami na napalayain namin yung nahatulan na ng korte namin. Di ba? Ano yung moral ascendancy mo ngayon na hingin yung mga OFW na nagkaroon ng kasalanan, lalo na po yung mga bibitayin, hihingin mo na sa atin na lang makulong. Yan pong paghingi ng extension ni Boeing, nakikita po natin yan ngayon. Grabe naman ang ginawa ninyo. Hindi nyo pala kayang pangatawanan. Bakit kayo humingi ng extension? Akala ko ba legal? Akala ko legal yung pagkakakulong ni Tatay Digong sa ICC. Bakit kayo, kung legal po yan, ang dali lang nyo pong hanapin yung mga legal basis nyo, bakit nakakulong si Tatay Digong? Bakit hihingi kayo ng extension? 10 araw? Kayang-kaya nyo na yan kung legal talaga. Hindi po ako abogado, ha? Pero madali pong gawin niya kung pinag-aralan nyo na kung ang ginawa ninyo, ikulong muna natin. O, di ba? Yung mga pangkaraniwang mamamayan, katulad nun, amo niya sa Canada, tinanong bakit daw ginawa yun. Hindi po maunawaan yan eh. Dito lang po, sa Pilipinas lang maunawaan natin dahil dito sa atin, uso traidoran. Sa bagay, wala pa pong leader na gumawa niyan. First time lang po. First time lang po si Marcos ang gumawa niyan. Ayon nga kay Amy, hindi naman kasi siya ang namamahala sa Pilipinas. Bakit nga pala hindi nyo pa nirereklamo si Amy ng paninirang puri? Basta ikulong na natin yan, bahala na. Hindi na siguro papalagyan mga yan. Pinakamatapang na nga si Digong, napakulong natin. Mahirap pong lusutan yan dahil ombudsman yan. Di ba? Mahirapan po kayong lusutan ng ombudsman. Dahil maalam po sa batas. Kung hindi ako nagkakamali, dating Supreme Court Justice yan. Si Martires. Mahirapan po kayong lusutan yan. Okay. Ito po, huling topic natin. Wala, nawala na yung kodigo ko. Ang huling topic po natin, ito pong balita po to na nagsasaad na ito po ay galing sa ABS-CBN. No? Meron po rito, balita ay ABS-CBN, Shabu Laboratory sa Antipolo City, sinalakay. Okay. Teka, sino ba sikat na taga-Antipolo? Sino yung mga sa Quadcom din? Si Akop taga-Antipolo ka. Una, ayan, Shabu Laboratory sa Antipolo City, sinalakay. Una po, wala na po itong mga Shabu Lab nung panahon ni Wala na po itong mga Shabu Lab nung panahon ni Duterte. Di po ba? Sino ba ang mayor ng Antipolo ngayon? Mga Inares pa rin ba ang namumuno dyan? Matagal ng pamilyang Inares dyan.
Baka hindi naman sa ano lang kasi yan eh. Si Akop, isa lang siya sa mga congressman dyan. Wala na pong Shabu-Lab nung panahon ni Duterte. Kaya nga nag-i-import na, mas mahirap na, di ba? Nung panahon po ni Pinoy, dyan, daming hulihan, no? In fairness po, nung panahon ni Pinoy, pag may nahuhuling Shabu-Lab, ay, di, kay Duterte na napaghuli sila, di ba? May nahuli din pa isa-isa kay ano, may nahuli din pa isa-isa kay ano, kay Pinoy. Pero kay Duterte na yung malalaki na huli, at sa mga nahuhuli nun, may nahuhuli po na chemist, karamihan mga Chinese, no? Nagtataka po ako ngayon, ang dami po nahuhuli, in fairness, congratulations din sa PDEA. Pero pinagtataka lang po namin, lagi pong may nahuhuling droga, ngayon po Shabu-Lab, wala po nahuhuling tao. Bakit po wala kayong nahuhuling tao? Ano na nga pala, sa binabalita niyong pinakamalaking Shabu-Lab, Shabung kargamento na nahuli. Isang driver lang. Takantaka tayo, no? Takantaka tayo, panahon ni Tatay Digong. Nakikipagpatayan sa mga ilang sachet, di ba? Ngayon wala po eh. Wala. Iiwan na lang, tonelada, magdadrive. Dalawa lang po yan eh. Magdadrive yung driver, tonetoniladang shabu, tonetoladang droga. No? Dati po siya, hindi natin ma-imagine. Nanonood tayo ng mga pelikula, di ba? Pag nanood tayo ng pelikula, ang daming mga gwardiya ng mga ano, no? Hindi mo ibibigay yan kasi bilyon-bilyon halaga niyan eh. Only in the Philippines, only sa Marcos time na magbabiyahe mag-isa, daming kargamento, ni walang pahinante yung driver. Daming escort talaga. Di ba? Oh, tapos walang nahuhuli. Walang taong nahuli dito eh, sa Shabu-Lab eh. Pero nakakatakot po dyan, may Shabu-Lab na naman. Ano po ibig sabihin yan? Dito na naman ginagawa, dito na naman niluluto sa atin, sa loob mismo ng ating bansa na naman niluluto yung mga shabu. So, mas mabilis na po yung distribution yan kasi hindi mo na kinakailangan ibiyahe, hindi mo na idadaan sa mga kung saan. Oh, yeah. Migs, ano na naman yung iyak? Iyak mo. Parang baliwala lang sa kanila, no? May mahuli. Oh, okay lang yan. Ganun ba kapepera ngayon yung mga drug lord na, sige, pahuli nyo lang na ipahuli yung ating mga kargamento. Ang importante, walang mahuli sa inyo. Talaga, parang, kayo po, logical ba yun na mas mahalaga, mas papahalagahan nila yung ano, yung mga kargamento kaysa mga tao? Mas mahalaga sa kanila yung mga tao kaysa kargamento? Kasi nahuhulihan ng mga kargamento, nahuhulihan, magre-report, nakahuli ng tonetoladang shabu, walang nahuling tao. Ito po, nahuli yung Shabu-Lab, wala na naman tao. Ibig sabihin, mas mahalaga po sa mga drug lord yung mga yung tao nila kaysa sa mga mga droga mismo. Parang hindi ako man naniniwala kasi bilyon-bilyon yan eh. Bilyon-bilyong halaga, hayaan lang nila na ipahuli.
makaligtas lang yung mga tao na parang, pag nanonood kasi tayo, putya, by all means, protektahan nyo yan dahil yung buhay nyo, mas madali yung buhay nyo kaysa sa inyo. Kaysa sa mga kargamento natin. Hayaan na lang lahat. Putang mahal. Kung bilyon ang halaga ng mga yan, hayaan nyo lang. Basta takbo lang kayo. Importante kayo. Never. Hindi ko siguro ano yun. Hindi magandang practice as a hindi magandang practice yun eh. Yung, ewan ko, kung nakapanipaniwala yun. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong. Pwede